Sinabi ni Sang Hyuk na ang maupo lang dito't maghintay ay hindi niya style kung kaya, siya ay aalis na ngayon. Matatagpuan sa southeast ng Shaohong County sa Zhejiang Province, ang Mount Weiji ay tangan ang alamat patungkol sa hari ng Yu na si King Guojian at Prince Fakhai ng Wu mula sa spring at autumn period. Sa 5 Great Mountains ng Central Plains ito ay napakatanyag dahil sa makapigil hininga nitong tanawin, at madalas na destinasyon ng mga taong naghahanap ng peace of mind. Sa entrance ng Mount Weiji ay nakatayo ang isang shopkeeper, na naghihintay at umaasang kikita mula sa mga turistang bibisita. Peace of mind may foot sambit ng shopkeeper kasabay ng buntong hininga dapat daw kasi, siya'y hindi na lang nagsettle pa rito. Dahil sa pagkakaedad at pag-deteriorate ng kalusugan gusto niya na lang ilaan ang natitirang takipsilim na mga taon ng kanyang buhay sa isang mapayapang lugar na mayroong magandang tanawin, malayo sa maingay at mataong syudad ng Beijing. Mag-iisang taon na magmula nung siya ay magbukas ng shop sa mismong lugar na ito, fully aware na ang business dito ay hindi magiging booming subalit hindi niya pa rin inaasahan na ang lugar na ito ay walang katao-tao. Hay bangon niya kalimutan na raw ang kalusugan ni siya ay mamamatay dito sa gutom umano'y mas maigi kung siya'y bumalik na lang sa Beijing, nang biglang mayroong dumating. Excuse me bungad nito ito raw ba ay ang Shinbo Shop, na nagbebenta ng mga rare items sa murang halaga. Hasambit ng shopkeeper isang tao, ngunit teka lang ang pattern nito ng pagsasalita umano'y walang kaduda-duda, na ito ay isang customer. O may agad niyang lapit welcome esteemed customer talagang ito raw ay ang Shinbo Shop, na tanyag sa pagkakaroon ng anumang bagay na maaari mong maisip. Bukod dun sila rin ay nag-o-offer ng mas murang presyo kumpara sa ibang mga shops kung kaya ngayon young sir, ano raw ba ang hinahanap nito? Well tugon ni Sang Hyuk una sa lahat siya raw ay naghahanap ng ilang mga martial arts manual, hindi siya concerned kung gaano ka makapangyarihan siya ay open sa anumang type. Sumagot ang shopkeeper na wala na itong dapat na ipag-alala pa sila ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng mga manuals. Kung ganun tugon ni Sang Hyuk kung ganun gusto niya rong magsimula sa mga manuals na nakafocus sa mga specific na attributes katulad na lamang ng poison arts, hit arts, ice arts, stealth arts, lightning arts at kung posible, demon suppressing arts din. Hindi makapaniwalang tugon ng shopkeeper ganoon karami ang kailangan nito. Sambit ni Sang Hyuk ganoon daw ba kalabis ang hiniling niya. Hindi tugon ng shopkeeper nasa shop nila ang lahat ng mga basic techniques na nabanggit nito gayunpaman, ang pagbili sa mga iyon ay medyo may kamahalan. Tugon ni Sang Hyuk wag daw itong mag-alala patungkol sa pera, lumuwa ang mata ng shopkeeper nang binuksan ni Sang Hyuk ang isang kahon na puno ng mga gold ingots. Sambit ng shopkeeper sa kanyang isip. Papaanong nangyaring ang shabby na kahon na ito ay punong-puno ng pera? Sambit ni Sang Hyuk at mayroon pa raw palang isang bagay na gusto niyang itanong narinig niya rong mayroong individual na mayroong bansag na eccentric immortal ang nakatira rito sa Weiji Mountain, iyon daw ba ay kilala nito? Halahad ng shopkeeper eccentric immortal, well siya raw ay mag-iisang taon pa lang sa lugar na ito kaya siya'y hindi pa ganoon kapamilyar sa mga taong narito. Ay sisambit ni Sang Hyuk by the way sabat ng shopkeeper binabalak daw ba nitong umakyat sa bundok, tugon naman ni Sang Hyuk. Well lahad ng shopkeeper alam niya rong siya'y isang hamak lamang na merchant kung kaya maaaring siya'y wala sa lugar upang sabihin ang bagay na ito subalit, ito raw ay mariin niyang pinapayohang wag na lang tumuloy. Nagtaka si Sang Hyuk sa kanyang narinig nagtanong kung maaari niya bang malaman ang rason sumagot ang shopkeeper na marahil iyon ay hindi pa nakikita ng kanyang sariling mga mata subalit ayon sa mga sabi-sabi, mayroong demonic beast na gumagala sa kabundukan. Patanong na sambit ni Sang Hyuk isang demonic beast? Tugon naman ng shopkeeper at umano'y narinig niya rin na iyon ay hindi ganoon kalaki, subalit ang galaw nun ay mahirap na mapredict at inaatake nun ang mga taong umaakyat sa bundok. Salamat doon ang mga tao ay tumigil na sa pagbisita sa Weiji Mountain at sa totoo lang, siya'y nagbabalak ng lisanin na lang ang lugar na ito. Sambit ni Sang Hyuk demonic beast, ngayon tuloy mas lalo lang sumidhi ang kanyang kagustuhang umakyat. Pasigaw na tugon ng shopkeeper hindi dapat, teka lang dagdag niya nang mag-sink in yung sinabi ni Sang Hyuk talaga raw bang binabalak pa rin itong pumunta. Sinabi ni Sang Hyuk na na-appreciate niya ang concern nito subalit, hindi niya ma-resist ang urge ng kanyang kuryosidad.
Thus mula doon ay tumuloy na nga si Sang Hyuk now then lahad niya kung gusto niyang mapunan ang kanyang weakest areas dapat na siya ay mag-focus sa poison arts at demon suppressing techniques, subalit gusto niya pa ring magsimula sa lightning-based arts. Sa parehong pagkakataon ay mayroon siyang napansin teka lang hindi raw ba kaya na iyon na yung spot na nabanggit nung shopkeeper, ang tinatawag na spiritual hotspot ng Mount Ouija. Wow dagdag niya pa, ang view na ito ay talagang hindi kapanipaniwala. But still malinaw na nakasulat sa impormasyon na mayroong nakatira sa bundok na ito, subalit halos buong araw na siyang naghahanap wala pa siyang nakikitang sinuman. Siya ay tumungo rito dahil sa impormasyon na ibinigay sa kanya ni Siam Yun ngunit still siya pa rin ay mayroong pagdududa isang martial art na mayroong kakayahang i-accommodate ang lahat ng mga elemental techniques, iyon pa rin daw ay tunog absurd. Kung talagang mayroong ganoon ka-incredible na martial art na nag-e-exist dapat na iyon ay pinag-aagawan na ngayon ng lahat ng mga martial arts faction, kaya napaka-strange na walang nangyaring ganoon. Hay kung lumalabas na ang lahat ng mga nakasulat sa impormasyon ay hamak lang na nonsense Siam Yun, siya raw ay talagang dismayado. Sa parehong pagkakataon ay mayroong kung anong naramdaman si Sang Hyuk teka lang sambit niya sino ang nandyan, subalit wala siyang anumang nakita sa kanyang pagbaling. Inilahad sa kanyang isip na natitiyak niyang iyon ay faint energy ngayon lang at base pa lang sa aura nun, iyon ay at least isang peak martial master. Ano hindi raw ba kaya na ito na yung nabanggit nung shopkeeper na demonic beast? Alright dagdag niya kasabay ng pag-release ng internal energy, kung ito ay hindi lalabas siya na mismo ang maghahanap. Umano'y kahit na gaano pa kahusay ang mga peak martial master pagdating sa pagtatago ng kanilang presensya kapag in-amplify niya ang kanyang mga senses tiyak na ito ay mahuhuli niya, at siya ngay mayroon ng naz-agap. Ito ay agad niyang sinugod isang dagandong ang dumatal, wasak ang isang puno ng kahoy at tamba ang iba pa. Hasambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip ito raw ay napaka-strange na titiyak niyang iyon ay nandito mismo sa lokasyon na ito ngayon lang, sa parehong sandali ay napansin niya ang isang squirrel. Ang dalaway nagkatitigan si Sang Hyuk ay hindi na nakapagpigil pa nagpakawala ng tawa, hahaha siya raw ay isang malaking idiot umano'y papaanong mangyayaring ang isang demonic beast ay hamak lamang na squirrel. Kasabay ng pagbaling ay humingi ng tawad sa pag-atake umano'y kapag ka sila'y magkitang muli, ito'y treat niya ng ilang acorn upang makabawi. Idinagdag sa kanyang isip na ngayong naisip niya ang patungkol doon talagang iyon ay napaka-weird, though iyon ay hindi niya tinamaan ang atake niyang iyon ay balot ng internal energy, subalit ang little squirrel na iyon ay hindi tumakbo o mag-flinch man lang. Na umano'y no way na gayon paman sa kanyang paglingon, ay makikita ang pagsugod ng mismong squirrel siya'y binigyan ng sampal, na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang parte ng ulo ni Sang Hyuk na tumama sa kahoy ay nagtamo ng bukol hindi mapigil ang mapamura ngunit teka lang sambit niya sa kanyang isip ng mayroong mapagtanto wag mo rong sabihin na yung energy na naramdaman niya kanina lang, ay nagmula sa squirrel na ito. Nang makita ang mayabang na paghahaman ng squirrel ay nakaramdam ng inis si Sang Hyuk seriously you lowly creature sigaw niya, ang pangahas naman daw nitong siya'y gawing tanga umano'y kapag ka nahuli niya ito, ito'y magiging dead meat. Mula doon ay naghabulan ang dalawa subalit kahit na anong gawin ni Sang Hyuk ang squirrel ay hindi niya magawang mahuli, at siya rin ay hindi makapaniwalang ito ay gumagamit ng footwork. Bukod doon ang katawan pa raw nito ay napakaliit dahilan upang mas mahirap para sa kanya na ito ay mahuli, ganito raw ba ang pakiramdam kung si Pikachu ay totoo? Hay di bale malapit ng gumabi kailangan niya pang hanapin ang mad destructive hermit na iyon, siya ay wala ng sapat na oras upang makipaglaro pa sa kung anong stupid na squirrel, pinagmasdan ng squirrel ang kanyang paghakbang paalis. Mula doon ay sumapit na ang takip silim sa hindi inaasahan ay nakita na naman ng squirrel si Sang Hyuk sa isang sanga siya ay biglang nakaisip ng idea ano raw ba kaya kung ganito ang gawin niya, hindi niya maiwasang mapang-isi sa kanyang naisip na napakagandang idea. Sa puntong ito'y binabalak niya nang i-execute ang plano gayunpaman pagdating niya sa mismong sanga, isang dummy lang ang dinatnan niya. Sa parehong pagkakataon ay lumitaw sa gilid niya si Sang Hyuk hello pangising lahad niya sila raw ay nagkitang muli, ang squirrel ay kanyang hinulit agad na tumalon pa ibaba umano'y sa wakas, nahuli niya na rin ang mayabang na squirrel na ito.
Umano'y kahit na naabot na nito ang peak realm ito pa rin ay isang hamak lamang na hayop ang isiping ito'y nahulog sa ganoon kasimpleng trap, ang mali nito ay ang pag-underestimate sa mga tao. Ngayon kapag raw ba inihaw niya ang clone ng isang squirrel na naabot na ang peak realm ito ba ay magiging mas effective kaysa sa Heaven Ascension Elixir na nakonsom niya nung nakaraan, sa parehong sandali ay mayroong sumigaw na ito'y bitawan nito ngayon din. Hasambit ni Sang-hyuk sa kanyang isip ito raw ay mayroong mabigat yet bizarre na energy hindi raw ba kaya na ang taong ito ay ang mad destructive hermit na si Che Hwan-woo. Ngunit teka lang bakit pumapatong sa balikat nito ang malaking dagang iyon wag mo rong sabihin, si Sang-hyuk ay agad na lumuhad. Patawad lahad niya muntik niya na rong masaktan ang squirrel na alaga nito pakiusap ito raw ay maging mapagpatawad, at siya ay patawarin. Nagbigay ng ganitong titig si Elder Che kay Sang-hyuk at ilang sandali pa, ay nagtanong kung ito ba ay pinapunta rito ng mga old geezers ng Murim Alliance. Oo tugon ni Sang-hyuk kung ganun lahad ni Elder Che, ito raw ay sumunod sa kanya. Mula doon ay lumipat ang eksena sa bahay ni Elder Che sa loob ay inilahad ni Sang-hyuk na buti na lang, at siya'y hindi nito pinagalitan patungkol sa squirrel. Ngunit still narinig niya rong ito ay dating top elder ng Wudang sect kung kaya inaasahan niya nang ito'y matanda na mayroong puting mga buhok ngunit surprisingly ito'y mukhang napakabata pa, kaya definitely ito ay napaka-talented. Nagtanong si Elder Che kung ito lang ba ang ipinadala ng Murim Alliance. Yes sir tugon ni Sang-hyuk. Sinabi ni Elder Che na ito na ang pang-16 na isang bagay naman na ipinagtaka ni Sang-hyuk nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Yuidju tugon ni Elder Che sabay bato ng scroll kay Sang-hyuk umano'y ang ibig niyang sabihin ito na ang pang-16 na tumungo upang hanapin siya umaasang mayroong makukuhang kung ano mula sa kanya at pustahan. Ang habol nito ay ang legendary technique na mayroong unique trait sa pag-harmonize sa anumang conflict martial arts tama raw ba? Oo tugon ni Sang-hyuk tama ganoon nga alam niya rong siya ay shameless upang tumungo rito ng ganito subalit iyon ay talagang kailangan niyang matutunan, ganito ang naging reaksyon ni Sang-hyuk sapagkat bigla na lang sumabat si Elder Che na ito'y kanyang tuturuan. O ano sambit ni Elder Che hindi raw ba nito naintindihan ang sinabi niya, ang sabi niya ito'y kanyang tuturuan. Sumagot si Sang-hyuk na ito'y naiintindihan niya sadyang, siya lang daw talaga ay hindi makapaniwalang siya'y tuturuan nito ng ganoon kadali. Hutugon ni Elder Che umano'y ang ibinibigay niya lang dito ay tsansang ngunit whether kung ang tsansang ito ay assist nito o sumuko, ang lahat ay nakadepende na sa resolve na mayroon ito. Ano pa tanong na saad ni Sang-hyuk kanyang resolve? Inilahad ni Elder Che na bago ito pumunta rito mayroon ng 15 nauna, at ang lahat ay kasing desperate lang nito. Gayunpaman pagkatapos na marinig ang kanyang mga kondisyon ang mga iyon ay nag-alinlangan at sumukong matutunan ang teknik, ang iba pa nga ay nagalit at tinawag siyang fraud. Nagtanong si Sang-hyuk kung maaari niya bang malaman kung bakit sumuko ang mga iyon sumagot si Elder Che na simple lang ang rason hayaan siya nitong magtanong, kaya ba nitong itapon ang lahat ng internal energy na naipon nito so far. Mula doon ay lumipat ang eksena sa teritoryo ng mga orthodox na sekta, isang coalition of assassins na nakabase sa malayong sulok ng Kwangdong Province. Sa sentro nito ay nakatayo ang Assassin Emperor, na isa sa 10 Supremes. Sa loob ay makikitang nakaupo ang Assassin Emperor, at ang tatlong babaeng nasa harap niya ay nagmula sa Blood Maiden sect na kinabibilangan ni Inhay. Kung ganun bungad ng Assassin Emperor, ano raw ba ang nagdala sa sect leader ng Blood Maiden sect sa lugar na ito? Sumagot si sect leader Ji-Myun na siya'y rerekta na sa punto, kasabay ng paghagis ng isang supot ay nagtanong kung naaalala pa ba nito ang patungkol sa Dragon Phoenix Meat na idinaos ng Murim Alliance kailan lang. Hamtugon naman ng Assassin Emperor iyon daw ay isa lamang childish festival ng mga orthodox na sekta. Sinabi ng sect leader na ang gusto niyang mangyari patayin nito si Yonwate, yung taong nanalo sa Dragon Phoenix Meat sa taong ito at kapag ka ito ay nagtagumpay, siya ay magbibigay ng doble. Nagtanong ang Assassin Emperor kung bakit ito magbibigay ng ganoon kalaking bounty sa isang hamak lang na kung sinong bata. Bakit patanong na tugon ni sect leader Ji-Myun, syempre siya raw ay mayroong rason. Ang bastard na iyon ay binasag ang panga ng kanyang babaeng anak at inilagay sa kahihiyan ang Blood Maiden sect,
kaya bilang ina at sect leader, talaga raw bang iniisip nitong siya'y mauupo lang at walang gagawin? Kukungisi ng Assassin Emperor umano'y kung ganun, ipapadala niya ang ilan sa pinakamahuhusay niyang mga tao upang ipahatid dito ang ulo ng bastard na iyon. Samantala sa ibang dako naman, ay nagtanong si Sang-hyuk kung ano ang ibig nitong sabihing isuko niya ang kanyang naipong internal energy. Well, tugon ni Elder Che, ang ibig niya rong sabihin, kailangan mong wasakin ang iyong energy core upang ma-attain ang divine art na ito. Sa seryosong tono ay sinabi ni Sang-hyuk na gusto niyang malaman ang rason kung bakit, subalit sumagot lang si Elder Che na ano naman ba ang difference na magagawa kapag ka nalaman nito ang rason. Pakiusap, tugon ni Sang-hyuk, kailangan niya rong malaman kung bakit. Natigilan saglit si Elder Che. Well, lahad niya kung talagang gusto nitong malaman, siya ay magpapaliwanag. Marahil narinig na nito ang bagay na ito patungkol sa kanya. Mayroong isang martial genius na nagmula sa Wudang sect ang bigla na lang nag-propose ng bizarre na mga theory, ngunit ni-reject ng mga elders at sa kanyang galit, ay winasak ang kanyang sariling energy core at nilisan ang Wudang sect. Oo, tugon ni Sang-hyuk, narinig niya na raw ang patungkol doon, subalit sabat ni Elder Che, kalahati lang ang totoo patungkol sa bagay na iyon. Una sa lahat ay totoo na ang kanyang theory ay napaka-unconventional na nagdulot upang ito ay i-reject ng mga elder ng Wudang sect at nag-steer ng matinding oposisyon. Tinanong niya si Sang-hyuk kung alam ba nito kung ano ang maituturing na defining feature ng Wudang's martial arts. Sa patanong na tono ay sinabi ni Sang-hyuk na hindi ba't iyon ay gentleness. Exactly, tugon ni Elder Che. Umano'y kahit na ang mga commoners na walang anumang martial arts training ay naa-associate sa Wudang sect sa ngalan ng gentleness, ganoon ito ka-well-known sa martial arts world, at kung ikaw ay babalik sa nakaraan, ang higit na mas mahalaga, ay ang konsepto ng Taiji. Ang founder ng Wudang na si Grandmaster Jiang Sampung ay ang siyang nag-establish sa pundasyon ng sekta. Base sa mga Taiji theory na nagsisirculate sa early Taoist scriptures, at salamat doon, ang Wudang sect ay naka-experience ng great revival. Sa kanyang isip ay napatanong si Sang-hyuk kung ang tinutukoy ba nito ay ang Golden Age ng Wudang sect. 150 taon na ang nakararaan, hay buntong hininga ni Elder Che, subalit ang lahat ng iyon ay isa na lamang matandang kasaysayan sa ngayon. Ang problema ay ang mga tao ay nagsimula sa pagpapabanal ng husto sa Taiji at iba pang umiiral na mga theory, at bilang resulta, ang anumang signs ng bagong diskurso ay agad na sinasalubong ng backlash at kritisismo. Kapag walang progreso, ang pagkabulok ay hindi maiiwasan, at iyon ang bagay na hindi niya na matagalan pa. Napuno sa sitwasyon, siya ay sumailalim sa isang taong meditational training, contemplation meditation, at magmula nun, siya ay nagsimulang mag-alinlangan at mag-osisa. Kinuwestiyon niya ang Taiji na matagal nang pinaniniwala ang infinitely compassionate at gentle, kung talagang ang Taiji ay mayroong kakayahang yakapin ang lahat ng mga bagay in harmony, bakit nito hinayaang mahati ang kanyang sarili sa yin at yang at naghatid ng creation? Bakit ba na ang sinasabing all-embracing nature nito ay nag-break apart, at yun ay ang mismong punto kung kailan siya ay nakarating sa bagong conclusion na ang Taiji ay nagtataglay ng sariling will. Isang will na napaka-makapangyarihan, napaka-absolute na nikaya nitong yakapin maging ang destruction at chaos, at ang strength na ito ay ang siyang nag-aalaw sa Taiji upang maging isang true power, isang divine force kung susumahin. Then sambit ni Sang-hyuk kung ganun ang ibig sabihin daw ba nun ito ay nakakumpleto ng divine arts base sa mga principles ng Taiji. Tama yun, tugon ni Elder Che, at iyon ay ang Taiji embracing divine arts. Gayunpaman, marami ang nagmock sa kanyang divine art, at iba ang itinawag. Nagtaka si Sang-hyuk sa kanyang narinig, habang si Elder Che naman, ay nilinaw na ito ay tinawag ng iba bilang Chaos Origin Art. Ano, patanong na tugon ni Sang-hyuk sa malakas na boses, Chaos Origin Art? Hindi raw ba't iyon ay ang napaka-rare na demonic martial art na umagaw ng atensyon kailan lang, at iyon din ay ang mismong martial arts na gustong-gusto niyang matutunan. How dare you, sambit naman ni Elder Che sabay bato ng sa noon ni Sang-hyuk. Ang pangahas naman daw nitong sumigaw ng ganito sa harap niya, at dito'y napuno na si Sang-hyuk. Sa pasigaw na paraan ay nagsabing sa simula pa lang siya'y naiinis na rito, bakit daw ba palagi itong nagre-resort sa violence, umano'y hindi niya na ito tolerate pa kapag ka ito ay nagpatuloy ng ganito.
Ngunit teka lang, dagdag niya sa kanyang isip nang mayroong mapagtanto ang atakeng iyon ngayon lang, inilahad kay Elder Che na iyon ay mayroong internal energy, hindi raw ba? Hatugon ni Elder Che, kailan niya raw ba sinabing siya ay walang internal energy, siya naman ay nagtanong lang kung ito ba'y nakahandang isuko ang internal energy nito. Ngunit sambit ni Sang Hyuk, ngunit hindi raw ba't sinabi nitong ang energy core nito ay nawasak, sumagot si Elder Che na ito ay sumunod sa kanya. Sa labas ay inilahad ni Elder Che kay Sang Hyuk na subukan nitong e-channel ang energy nito patungo sa kanyang energy core. Ano patanong na tugon ni Sang Hyuk, subalit iyon daw ay lubhang napakamapanganib kapag hindi sila nag-ingat maaaring siya ay mahulog sa chi deviation, ngunit sumagot lang si Elder Che na gawin na lang nito. Thus dito'y wala nang nagawa pa si Sang Hyuk bukod sa sumunod nag-channel ng internal energy, patungo kay Elder Che. Ito ay napaka-strange, sambit niya sa kanyang isip, umano'y dapat mayroong kung anong uri ng reaction subalit wala siyang kung anong maramdaman, ito raw ay hindi maaaring maging totoo. Tinanong niya si Elder Che kung papaano ito makakagamit ng internal energy kung wala naman itong energy core. Sumagot si Elder Che na ang Taiji Embracing Divine Art ay isang divine art na hindi nagre-require ng energy core. To be more precise, ito ay isang martial art na hindi nangangailangan ng energy core. Katulad ng pagkakaroon ng sariling will ng Taiji, ang internal energy ay mayroon ding sariling will, yet ang tanging sinubukan lang ng mga martial artists ay ang pagkontrol sa kanilang energy core. Hindi nila kinonsidera ang original will ng internal energy, umano'y hindi, mas akmang sabihing hindi nila kailanman in-imagine na ang energy ay maaaring magkaroon ng will. Ngayon pagmasdan nito ng mabuti ano ang nakikita nito sa kanyang internal energy, sabay dugtong na para sa kanya ang kanyang internal energy ay hindi lamang isang tool na kailangang kontrolin, sa halip ito ay isa pang parte ng kanyang will. Kumbaga, papaano ka makakahiram ng lakas mula sa isang bagay na sinupress mo sa loob ng iyong energy core, ang Taiji Divine Art ay maituturing na isang landas upang palayain ang iyong pangalawang sarili. Habang pinagmamasdan ang pag-release ni Elder Che ng energy ay inilahad ni Sang Hyuk sa kanyang isip na ang internal energy nito ay dumadaloy ng malaya sa kanyang buong katawan, sa halip na sa energy core lang ang energy na mayroon nito ay para bang isang buhay na nilalang, so ito raw pala ang Taiji Embracing Divine Art. Ang enlightenment ay hindi mo makukuha sa artificial na paraan, ito ay nangangailangan ng walang katapusang effort, swerte, experience at higit sa lahat, talent. Kung titingnan mo si Sang Hyuk o Yonwate, ito ay hindi lamang basta nagsasanay, ito rin ay nakakasumpong ng kagalakan sa landas na ito. Siya ay mayroong tangang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay at natuto mula sa hindi mabilang na mga laban. Sa parehong pagkakataon siya rin ay ipinanganak ng mayroong likas na talento. Kung mayroon mang isang bagay na kulang siya ang bagay na iyon ay iisa at iyon ay walang iba kundi swerte. Gayunpaman sa pagkakataong ito ang final missing piece na iyon ay nailagay na sa lugar, at siya ay nagkaroon ng enlightenment. Sa sumunod na segundo'y lumuhad si Sang Hyuk sa harap ni Elder Che at nagpasalamat, umano'y kailanman ay hinding-hindi niya kakalimutan ang utang na ito. Hatugon ni Elder Che, umano'y na-attain lang nito ang bagay na ito dahil sa ito'y tangan na nito sa simula pa lang, nothing more nothing less, kaya ang bagay na ito'y wag na nitong gawin pang big deal. Idinugtong na gayunpaman mayroon pa ring maraming mga bagay na kailangan nitong matutunan, mayroon pang maraming mga bagay na kailangan niyang ipaliwanag patungkol sa Taiji Embracing Divine Art, kung kaya ito raw ay pumasok na ngayon din. Thus sila ngay nagsimula ng humakbang patungo sa loob, habang sa isang burol naman, ay makikita ang ilang mga individual. So lahat ng isa mukhang talaga rong ito ay naka-attain ng enlightenment, lumalabas na mukhang ito raw pala ay higit na mas malakas kaysa sa impormasyon na ibinigay sa kanila. Dumugtong ang isa na, ngunit ang mas malaking problema ay ang eccentric immortal na kasama nito, ito ay isang individual na hindi nila kayang i-handle. Kung ganun tugon ng isa, kung ganun sila raw ba ay hihingi ng tulong sa taong iyon, hindi saad ng isa, iyon ay ang kanilang last resort. Besides, ang lakas na mayroon ang batang iyon ngayon ay hindi sapat upang sila'y harapin ng mag-isa, kaya sila'y aatake na lang kapag ito'y mag-isa na. Sa isang lumang bahay na matatagpuan sa puso ng Mount Fuji ay naghahanda si Sang Hyuk sa pag-abot sa higher state of enlightenment, pagkatapos niyang tanggapin bilang kanyang master ang eccentric immortal na si Elder Che Hwanwo.
Sa araw siya ay nagsasanay sa art of Taiji embracing divine art at sa gabi naman, nire-refine niya ang mga cultivation techniques na kanyang nabili at nang ganon-ganon lang, ang isang linggo ay lumipas. Ang eksena ay lumipat sa isang village na malapit sa Mount Fuji habang naglalakad ay inilahad ni Sang-hyuk na siya ay nakabili na ng bigas, alcohol at mga medicinal herbs, na nabanggit ng kanyang master. Ngayon ang natitira na lang ay gayunpaman bigla na lang hinila ng squirrel ang kanyang pisngi at mayroong itinuro. Ano, sigaw ni Sang-hyuk, malamang na ito raw ay nagbibiro umano'y kakabili niya lang ng mga acorn para rito, tinawag na greedy pig ang squirrel. Hay, buntong hininga niya ni ano raw ba ang ginagawa niya rito magmula nung matapos ang Dragon Phoenix meet, napakaraming bagay na ang nangyari, subalit ang karamihan ay patungkol lang sa pera at mga secret manuals. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng tsansa na magkaroon ng proper duel o kaya naman tunay na laban, gustong-gusto niya na rong masubukan ang kanyang mga cultivation techniques o kaya naman ang kanyang internal energy na sa ngayon ay mas nagagamit niya na ng malaya dahil sa Taiji embracing divine art at mga techniques na na-master niya mula sa mga secret manuals. Subalit kapag walang ibang oportunidad bukod sa training, ang kanyang buong katawan ay nangangati, ngunit still sa personality na mayroon ang kanyang master, iyon ay hinding-hindi papayag na makipag-spar sa kanya. Sa parehong pagkakataon ay mayroong tumawag sa kanya sa pamamagitan ng telepathy, sambit niya sa kanyang isip, hindi raw ba't ito ay ang frequency whispering technique, idinagdag ng boses na ito ay pumunta ng mag-isa sa lokasyon na sasabihin niya sa loob ng kalahating oras. Umano'y kapag ito ay hindi nag-comply, ang lahat ng mga taong narito ay mamamatay. Squirrel, sambit ni Sang-hyuk, ito raw ay mauna na muna, what a perfect timing, dagdag niya pa. What a perfect timing upang lumitaw ang mga bisita. Mula doon ay nag-rush si Sang-hyuk patungo sa isang partikular na lokasyon, hanggang sa marating niya ang isang ruin o guho. Mayroong mali rito, sambit niya sa kanyang isip, ang frequency whispering technique ay ginamit habang ang mga iyon ay nagtatago, ni wala siyang kung anong presensyang maramdaman, malamang sa malamang na ito ay kagagawan ng mga assassin. Gayunpaman, papaanong nangyaring ang isang assassin na ang specialty ay ang pumatay mula sa lilam, ay tatawagan siya sa isang napaka-open na lugar. Sa parehong pagkakataon ay mayroong lumipad na dagger patungo sa kanya, ngunit ito ay nagawa niyang ma-deflect. Sa sumunod na segundo ay lumitaw ang apat na assassin at agad na umatake, isang pagsabog ang naganap. Pagka-land ay sinabi ng isa na ang kanilang snake attack ay pumalya patawad lahad ng isa, iyon daw ay, subalit sumabat ang vicious stealth killer na di bale, hindi niya rin naman ini-expect na matatapos ng ganoon kadali ang mga bagay-bagay. Isa pa ang target nila ngayon ay isang Supreme Peak Martial Master, kaya wag ibaba ng mga ito ang kanilang guard, lumalabas na ang mga ito pala ay ang Unit 3 ng Higher Assassination Sect, at ang nasa harap ay ang Unit 3 leader na kilala sa bansag na vicious stealth killer. Sa kanyang isip ay idinagdag na gayunpaman ang taong ito ay talagang higit na mas mahusay kaysa sa kanyang inaasahan, upang magawa nitong maneutralize ang isang downward strike mula sa itaas sa pamamagitan ng paglikha ng shockwave sa ground. Ang reaction speed at adaptability nito ay napaka-impressive, kaya ito'y hindi nila maaaring basta-bastahin. You bastard, sambit ni Sang-hyuk sabay bunot sa isang dagger na bumaon sa kanyang likod, nagtanong kung saan nagmula ang mga ito, at ano ang purpose ng mga ito sa pag-target sa kanya. Mapapansin ang paglitaw ng ilan pang mga assassin, sinabi ng isa na bakit ang dami pa nitong tanong, ito ay patay na. Umano'y ginagawa lang nila ang kanilang trabaho kaya wag itong mag-hold ng grudge laban sa kanila. Gayunpaman, split seconds ay nasa harap niya na si Sang-hyuk, sumagot na wag itong mag-alala patungkol sa grudges, kumonekta ng suntok sa isang assassin na katabi ng unit leader. Ganito ang naging reaksyon ng unit leader sa nangyari, ito raw ay napakabilis, honestly, sambit naman ni Sang-hyuk kasabay ng pag-channel ng enerhiya. Umano'y sa totoo lang wala siyang pake patungkol sa sadya ng mga ito o kaya naman sa kung sino ang nagpadala sa mga ito, sa ngayon siya ay excited lang na mayroong lumitaw na mga practice dummy upang masubukan niya ang kanyang kasalukuyang lakas. Agad niyang inatake ang unit leader, gayunpaman sa parehong pagkakataon ay nagawang makapulupot ng kadena ng isang assassin sa kanyang paa, dahilan upang mabawasan ang kanyang momentum, makaiwas ang unit leader at makapag-counter, na nagawa namang maharang ni Sang-hyuk.
Ngayon na ang tsansa sigaw ng unit leader ang paa nito ay na-trap, ito'y hindi na makakagamit pa ng mga movement techniques, ito'y patayin na ng mga ito ngayon din, makikita ang pagsugod ng ilang mga assassin. Hasambit ni Sang Hyuk ang esil ang kanyang paa upang siya ay hindi makagamit ng mga movement techniques ay isang magandang strategy sa kasamaang palad maling kalaban ang napili ng mga ito, agad-agad ay ginamit niya ng sabay ang Weaving at 100 Bewildering technique lumikha ng napakaraming after images. What the sambit ng isang assassin na patanong kung ano ang mga kakaibang galaw na ito, habang sinabi naman ng isa pa na siya ay hindi makahanap ng anumang opening. It's time, sambit ni Sang Hyuk, agad-agad ay tumalon patungo sa assassin na may hawak sa kadena tinadyakan sa pagmumukha, tumalon ang dalawa pang assassin upang sumugod. Sa kasamaang palad ay hinawakan lang ni Sang Hyuk sa damit ang assassin na tinadyakan niya sa mukha, ginawang pangharang sa mga paparating na atake, ganito ang reaksyon ng dalawa sa nangyari. One down, sambit ni Sang Hyuk kasabay ng pagbitaw sa isang kisap mata ay naglaho at sa sumunod na segundo, nasa ere na ang dalawang assassin. So sambit niya, so mayroon pa raw palang apat na natitira. Hindi makapaniwala ang isang assassin na pinabagsak nito ang tatlo sa kanilang mga kasamahan sa isang kisap mata. Sa kanyang isip ay inilahad ng unit leader na ayon sa natanggap niyang impormasyon kakapasok lang nito sa Supreme Peak Realm, subalit ang speed na iyon, ang ginawa nitong offensive maneuvers at sa internal energy na ipinapakita nito ngayon lumalabas na ito ay nasa pinaka-peak na ng Supreme level, hindi malamang na higit pa doon. Unit leader, sambit ng isa, nagtanong kung ano ang orders nito, sumagot ang unit leader na wag itong maging mainipin. Inilahad na ngayong nagawa niya ng ma-assess ang lakas nito magmula sa sandaling ito, dideploy nila ang Hell Incursion Killing Formation. Napansin ni Sang Hyuk ang biglaang pagbabago ng aura ng apat na patanong sa kanyang isip kung ano ang binabalak ng mga ito, umano'y mas maiging tapusin niya na ito bago pa maging mapanganib ang sitwasyon. Agad siyang tumalon upang sumugod, subalit ang isinagawa niyang atake ay nagawang maiwasan ng apat. Damit mura niya umano'y ang ginawa niyang move ay napalaki kasabay ng pag-atras, ay naghagis ng dagger ang isang assassin. Hasambit ni Sang Hyuk kasabay ng pag-iwas at pagsugod, kanina lang umaatake ang mga ito na parabang handang-handa nang siya ay patayin, subalit ngayon ano ito, bakit ang mga ito'y tumatakbo na lang at naghahagis ng hidden weapon? Full sabat ng unit leader, talaga raw bang iniisip nitong sila'y umaatras lang, umatake si Sang Hyuk subalit hindi tumama. Ang apat ay nagpatuloy sa pagtakbo palibot sa kanya, teka lang, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang pagkabigla, na pagtantong ang isinasagawa ng mga ito ay isang tag team formation. Ang kilos ng apat ay mas binilisan pa nila ay si sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, so sa umpisa pa lang daw pala siya ay dinala na ng mga ito sa open space na ito, upang i-deploy lang ang formation na ito. Well, yun daw ay clever, subalit ang ganitong formation, siya ay nakahanda ng sumuntok sa lupa upang kanselahin ang ginagawa ng apat, gayunpaman, bigla na lang mayroong lumitaw na itim na usok. May kung anong naramdaman si Sang Hyuk, dahilan upang agad siyang mapaluhod sa kanyang isip ay inilahad ng unit leader na mukhang gumana. Ito raw ay umastang mayabang, subalit ngayon ay nahulog lang sa kanilang formation. Once na matrap na ang target sa loob ng tag team formation vortex ay babalutin ang buong enclosed area ng lason. Kapag ang target ay mayroong kung anumang uri ng poison resistance maaaring makasurvive mula sa instant death, gayunpaman ang lason ay magpapatuloy lang sa pagkapal, hanggang sa ito ay tuluyan ng huminat mahunt ng napakadali. Ito ay ang secret technique ng higher assassination sect, ang tinatawag na Hell Incursion Killing Formation. Kahit na ang target pa ay isang monstrous freak, maliban na lang kung naabot na nito ang evolutionary realm, no way na magagawa nitong mabasag o makawala sa killing formation na ito. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sang Hyuk na hindi niya inaasahan ang teknik na ito, umano'y kung alam niya lang, inaral niya na muna ang poison arts. Hindi dagdag niya pa kasabay ng pagtalon, hindi pa rito magtatapos ang lahat, kailangan niyang makatakas bago pa siya tuluyang mawalan ng malay, makikita ang pagsalubong ng palakol. Ito ay nagawang mablock ni Sang Hyuk, meticulous bastard, sambit niya sa kanyang isip, tinitiyak ng mga itong siya'y hindi makakatakas. Sa sumunod na segundo'y nagpakawala ang mga assassin ng sunod-sunod na mga daggers, inipon ni Sang Hyuk ang lahat ng kanyang natitirang lakas, at nag-retaliate.
Sa puntong ito'y mukhang tuluyan ng nasaid ang lakas ni Sang-hyuk na nagawa namang mapansin ng unit leader agad na nag-channel ng chi sa kanyang espada, umatake gamit ang Viper Slash. Gayunpaman sa hindi inaasahan ay bigla na lang mayroong nakialam sinalubong ang Viper Slash. Ganito ang reaksyon ng unit leader sa kanyang nasaksihan at mapag-aalaman, na ang nakialam ay walang iba kundi ang alagang squirrel ni Elder Che. Nagtanong si Sang-hyuk kung papaano ito nakapunta rito, mapapansin ang kung anong bagay na nasa likod ng squirrel. Ano sambit ng isang assassin, hindi raw ba't ito yung squirrel na nasa balikat ng target kanina? Inakala niyang ito ay isa lamang regular na pet, subalit hindi niya inaasahang ito pala ay mayroong kakayahang gumamit ng martial arts. Patawad lahad ng isa pang assassin sa unit leader, ito raw kasi ay lubhang napakaliit na malamang na naging dahilan upang ito ay makaslip through sa formation ng hindi nila namamalayan, di bale tugon ng unit leader dahil maging siya ay naging pabaya rin. Gayunpaman ito ay isang hamak lamang na peak level spirit beast, kahit na ito ay sumali pa sa laban wala rin naman itong anumang magagawa pa since ang target ay nalason at nasa bingit na ng kamatayan sa ngayon. Agad siyang nagbigay ng utos na i-resume ang Hell Incursion killing formation, gawing mas mahigpit at kumilos ng mas mabilis, muling i-trap ang mga ito, at ganoon na nga ang ginawa nila. Gayunpaman sa pagkakataong ito ay mukhang bumalik na ang lakas ni Sang-hyuk at agad na nagpumiglas, kasabay ng pagtakas mula sa formation ay kumonekta ng atake ang dalawa. Sa sumunod na panel ay makikitang bagsak na ang apat, at mapapansin din ang stem ng herb na kagat-kagat ni Sang-hyuk. Inilahad na sino raw ba ang mag-aakalang ang mga herbs na binili niya ay kapaki-pakinabang sa sitwasyong kanyang kinasadlakan ngayon lang, mukhang ang herb na ito ang dahilan kung bakit nagawang makasurvive ni Sang-hyuk mula sa lason. Sa kanyang paglingon ay makikita ang paghakbang ng unit leader papalayo. Inilahad sa kanyang isip na ito'y hindi maaaring mangyari, ito raw ay hindi nagmi-make sense. Umano'y ang isiping ang maliit na dagang ito ay ang siyang magiging dahilan upang mabasag ang formation, hindi niya nakonsidera ang posibilidad na mayroon pang maaaring makatulong sa target bukod sa eccentric immortal. Lumalabas na mukhang talagang kulang na kulang ang impormasyon na natanggap nila. Idinugtong na since nagagawa niya pang may galaw ang kanyang mga paa kailangan niyang makaalis dito ng mabilis gamit ang intel na nadiskubre niya mula sa laban na ito. Kailangan niyang mag-revise ng bagong plano, kailangan niya ng dagdag na mga tao. Gayunpaman sa parehong pagkakataon ay mayroong dumating umakbay sa kanya, nagtanong kung saan nito binabalak pumunta, wag daw nitong sabihing ito'y natatakot sa punk na ito. Kapansin-pansin ang reaksyon ng dalawa ang individual, ay sinabihan ang unit leader na hindi naman siguro nito binabalak tumakbo, hindi raw ba? Mamay apologies. Group leader Jihan Pautol na sambit ng unit leader, ngunit umano'y sa kasalukuyang sirkumstansya, siya ay naniniwalang ang pag-retreat at pag-regroup ay ang siyang pinakamainam na gawin. Sa kasamaang palad siya ay nakatanggap lang ng sampal mula kay Leader Jihan. Nagtanong kung sino ang nagsabing maaari itong sumagot, nagpatuloy sa pagsampal. Nagtanong kung nakalimutan na ba nito na ito ay isa lamang hamak na disposable na hunting dog kapag ka ang isang hunting dog ay wala ng kakayahang mga so deserve nitong mamatay, subalit kung ang nasa isip lang nito ay ang pagtakas, papaano niya naman daw ba ito mapapakinabangan? Sa kanyang isip ay inilahad ni Sang-hyuk na hindi niya alam kung sino ang taong ito, subalit sa nakikita niya, ito ay isang martial master na naabot na ang evolutionary realm. Gayunpaman ito raw ay napaka-strange dahil kung talagang ito nga ay isang martial master na nasa ganoong kalibre, bakit wala pa siyang anumang naririnig patungkol dito? What on earth ang tunay nitong identity? Useless bastard, sigaw ni Leader Jihan kasabay ng pagbagsak ng unit leader, at pagkatapos ay bumaling kay Sang-hyuk. Inilahad na inakala niyang ito ay isang hamak lang na brat, ngunit lumalabas na ito pala ay isang tiger cub, naglabas ng sandata. Idinagdag na inaamin niyang ang magawa nitong makapagdulot ng pinsala ng mag-isa laban sa mas maraming kalaban ay talagang impressive. Kahit na ito ay kanilang prey, ina-acknowledge niya ang lakas nito, kung kaya ito ay haharapin niya hindi bilang target kundi bilang isang martial artist. Wag itong mag-alala, hindi na siya magtatawag pa ng iba. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sang-hyuk na kung ito ay isa lamang supreme peak level, sa tingin niya kaya niya itong i-handle, subalit kung talagang nagawa na nitong maabot ang evolutionary realm, iyon ay ibang usapan na.
Siyempre nakaspar niya na noon ang Sword Emperor na isa ring Evolutionary Realm Martial Master subalit ang ginawa nila ay isa lamang uri ng training, ibang-iba sa kasalukuyang sitwasyon. Kapagka hindi niya ito nagawang mapatay sa anumang paraan, tiyak na siya ay ang siyang mamamatay. Hey, tawag niya sa squirrel umano'y kung ito'y nangangatog ng ganito tumakbo na lang ito at magtago, dahil maging siya ay kinakabahan na rin tuloy dahil dito. Sa sinabing iyon ni Sang-hyuk ay lumakas ang loob ng squirrel tanda na maging ito ay mayroon ding pride well sambit ni Sang-hyuk tumakbo o lumaban gawin nito kung ano ang gusto nito basta tandaan lang nito ang bagay na ito, sa ngayon wala siyang kakayahang protektahan ito kaya ito'y maging at manatiling matalas. Nagtanong si Leader Jihan kung tapos na bang mag-usap ang mga ito at agad na umatake, na nagawa namang maiwasan ng dalawa. Napasabi si Sang-hyuk na ito ay napakabilis si Leader Jihan ay naghahanda ng muling umatake, subalit ang dalawa ay parehong gumamit ng movement art upang makaiwas at dumistansya patungo sa salungat na direksyon. Ang mga punong nahagip ng atake ni Leader Jihan ay natagpas sa kanyang isip ay inilahad ni Sang-hyuk na ang pag-swing nito ng espada ay napakalaki, at mayroong napakatinding destructive power. Ang enhanced sword energy nito ay nakompress sa extreme degree. So ganito raw pala kalaki ang diferensya pagdating sa class kapag ka narating mo ang evolutionary realm. Wala siyang ibang choice bukod sa umiwas hindi niya ito maaaring i-block at mas lalong hindi siya maaaring matamaan, dahil kahit na daplis lang tiyak na agad niyang ikamamatay. Kasabay ng ngisi ay nagbitaw ng trash talk si Leader Jihan at agad na umatake, habang si Sang-hyuk naman ay tumalon upang makaiwas. Kasabay ng pagsugod ay inilahad sa kanyang isip na kailangan niyang maiwasan ang mga malalaking atake nito hanggat maaari, kumonekta ng siko at agad na nag-retreat. Kapansin-pansin ang ekspresyon ni Sang-hyuk gaya ng inaasahan sambit. Kanyang isip wala siyang natamong kahit nagasgas, subalit pakiramdam niya mayroong hindi tama. Siya ay muling umatake ngunit muling nagawang maiwasan ni Sang-hyuk sa kanyang isip ay napasabing ang atake nito ay mabilis subalit napaka-straightforward na halos predictable na, ito ay walang anumang unorthodox moves. Ano dapat daw bang siya ay sumugal sa parehong pagkakataon ay nakipag-communicate siya sa squirrel sa pamamagitan ng telepathy sinabihang tandaan yung nangyari sa kanila kani-kanina lang, nagtanong si Leader Jihan kung hanggang kailan ito binabalak tumakbo ng ganito. Sa parehong pagkakataon ay dumaan sa kanyang gilid ang squirrel patungo sa likod sa napakabilis na speed si Leader Jihan ay hindi makapaniwala, nang mapansing isinasagawa ng dalawa ang Hell Incursion Formation. Kukungisi niya ito ay hindi kapanipaniwala ang mga ito ay nang ahas na gayahin ang tag team fighting formation ng Higher Assassination Sect sa harap niya mismo, mga langaw sigaw niya pasabay release ng sword strike. Habang nag-channel ng internal energy ay inilahad ni Sang-hyuk sa kanyang isip na ang akala niya ito ay malakas subalit lumalabas na hindi naman pala ganoon kung isini-swing nito ng ganito kalaki ang kanyang energy, kahit na ito pa ay nasa evolutionary realm ito ay mag-iiwan ng maraming openings, agad na sinalubong ang isa pang paparating na sword strike gamit ang lightning strike. Pagkatapos na ma-deflect ay agad siyang sumugod. Hindi makapaniwala si Leader Jihan sa kanyang nasaksihan at sa sumunod na segundo, ay nagawang makalapit ni Sang-hyuk. Nagtanong si Leader Jihan kung what the hell ang ginagawa nito subalit sinabi lang ni Sang-hyuk na wag nitong sabihing hindi pa nito naranasang makipaglaban sa ganito kalapit na distansya sa kabila ng katotohanang nagawa na nitong marating ang evolutionary realm, o hindi naman daw ba kaya na ito ay hindi naman talaga isang evolutionary realm expert. Binigyang diin na iyon ay dahil sa walang evolutionary realm expert ang ganito ka-stupid. You arrogant brat sigaw ni Leader Jihan sa inis sabay angat sa kanang kamao. Ano talaga raw bang iniisip nitong ang isang kaunting brute force at kung anong flashy lightning strike ay sapat upang mapabagsak siya, ngayon na sigaw ni Sang-hyuk. Sa parehong pagkakataon ay pinuntirya ng squirrel ang kaliwang paa ni Leader Jihan dahilan upang siya ay ma-outbalance, at mapabagsak ni Sang-hyuk. Damit mura ni Leader Jihan sa kanyang isip ang brat na ito ay kumakapit sa kanyang upper body at ang dagang iyon naman ay itinulak ang kanyang lower body sinubukang itulak siya sa magkasalungat na side upang siya'y mapabagsak mga wiklang sigaw niya pasubalit siya ay pinutol ni Sang-hyuk nagtanong kung tapos na ba itong magsalita ito ay kaliwete tama raw ba, sa sumunod na segundo ay maririnig ang pag-alingawngaw ng hiyaw ni Leader Jihan.
Upang masurpass ang isang partikular na level sa martial arts ang iyong isip, enerhiya at katawan ay kailangang mag-advance ng sabay-sabay. Ang Unit 3 leader ng Higher Assassination Sect na si Jihan ay nagawa ng maabot ang Revolutionary Realm, gayunpaman ang kanyang level ay napakalayo pa rin kung ikukumpara sa mga true martial masters katulad na lamang ng Ten Supremes. Sa pamamagitan ng puwersahang pag-extract at pag-refine sa pure blood ng 50 mga lalaki at 50 mga babae at paggamit sa Cruel Asura's blood-absorbing demonic art, nagawa niyang maabot ang evolutionary realm sa hindi natural na paraan. Nagawa niyang maabot ang evolutionary realm ng puwersahan sa abnormal na paraan, kaya bilang resulta siya na umaasa lamang sa kanyang massive internal energy, walang anumang proper na martial arts forms, ay madali lang na napabagsak ng joint attack ni Sang-hyuk at ng Squirrel, sa kabila ng katotohanang sila ay nasa lower level. Makikita ang pagtayo ni Leader Jihan Yu Bastard ng gagalaiting sambit niya, nagtanong kung ano ang ginawa nito sa kanyang braso. Sinabi ni Sang-hyuk na kahit na gaano pa ito katanga pa, paanong nangyaring hindi nito alam ang kasalukuyang estado ng sarili nitong braso, o hindi naman ba kaya na hindi pa nito naranasan ang ganitong bagay noon. Sa sumunod na segundo'y sumugod na si Leader Jihan gamit ang kanyang kanang kamay, sa kasamaang palad ay yumuko lang si Sang-hyuk upang umiwas, nagsabing maging ang sloppy na swordplay nito ay higit na mas lumala ngayong hindi na nito magamit ang dominant hand nito kumonekta ng atake na siyang nagpatalsik kay Leader Jihan, maging ang Squirrel ay umatake rin. Hasambit ni Sang-hyuk, pagbagsak ito raw ay napaka-resistant, gaya ng inaasahan mula sa isang evolutionary realm martial artist, ang katigasan nito ay insane. So lumalabas na mukhang kailangan niya itong bugbugin ng at least 15 minutes bago ito tuluyang bumagsak, ngunit agad ding nagbago ang kanyang isip. Anyway, lahat niya sa ngayon mas mainam na umalis na lang muna rito bago pa dumating ang iba nitong mga kasamahan, dahil kapag siya ay nagpatuloy pa rito sa pakikipaglaban, tiyak na siya ay malalagay lang sa mas mapanganib na sitwasyon. Kapansin-pansin ang dahan-daang pagtayo ni Leader Jihan, sa parehong sandali ay mayroong kung anong naramdaman si Sang-hyuk, agad na bumaling at nag-cover, mayroong kung anong tumama sa kanyang braso at napagtantong ito ay lason. Buntong hininga ni Leader Jihan, ayaw niya raw sanang gamitin ang ability na ito since ito ay maaaring makapinsala sa kanyang sariling katawan, gayunpaman, sa ngayon wala nang iba pang choice. Isinigaw na ang kanyang true power ay ang Venom Technique, napaka-potent na maging ang mga master ng tangklan ng Sichuan ay kailangang umatras, sa sandaling ito'y dumampi sa iyong katawan ang iyong katawan ay matutunaw na para bang candle wax. Ang mala-zombie na bastard na ito, sambit ni Sang-hyuk sa kanyang isip, hindi makapaniwalang nagawa pa rin itong makatayo, at teka lang, sinabi nitong ang kanyang katawan ay matutunaw, so lumalabas na talagang hindi ito isang tunay na evolutionary realm martial master at hindi nito kayang kontrolin ang kanyang sariling poison arts, ang taong ito ay talagang napaka-unpredictable. Kukungisi ni Leader Jihan, hindi niya na raw kayang i-maintain pa ng mas matagal ang anyo niyang ito, kaya ano raw ba kaya kung tapusin na nila ito ngayon agad na sumugod, ito raw ay kanyang tutunawin. Sa kasamaang palad ay biglang lumitaw si Elder Che, hinampas siya ng wooden cigar, ang buong lokasyon ay yumanig sa tindi ng impact. Napa-cover si Sang-hyuk, ma-master pautal na sambit niya. Inilahad ni Elder Che na kung gusto nitong makipaglaban gawin nito ng matahimik sa ibang lugar, ito ay nagdudulot ng ruckus sa buong village. Tinanong niya si Sang-hyuk kung ito ba ay ayos lang, sumagot si Sang-hyuk na medyo ayos lang naman, siya ay nalagay sa panganib dahil sa lason kanina, ngunit salamat sa mga herbs na ipinabili nito, siya ay ayos na ngayon. Bukod sa ilang gasgas siya ay ayos lang, kaya pakiusap ito raw ay wag nang mag-alala pa ng husto. Mabuti naman kung ganon, tugon ni Elder Che. Sinabi ni Sang-hyuk na kung hindi dahil sa herbs tiyak na siya ay, sa kasamaang palad siya'y bigla na lang nakatanggap ng call talk mula kay Elder Che. Sa naiinis na paraan ay nagtanong kung sino ang nagbigay rito ng permiso na galawin ang mga bagay na nabibilang sa master nito. Teka lang, sambit ni Sang-hyuk, siya raw ay pasyente, pasyente my foot, tugon ni Elder Che, at isa pa ang kanyang disciple ay nagawang ma-overwhelm ng mga walang silbing langaw na ito. Wag na raw siya nito uling tatawagan pang master. Grabe, sambit ni Sang-hyuk, ito raw ay napaka-harsh, ang mga taong ito na nakalaban niya ay hindi naman mga ordinaryong assassin lang. Isa pa ang isang ito na binugbog nito ngayon lang ay may kung anong hindi tama,
Subalit natitiyak niyang ito ay isang evolutionary realm martial master. Hasambit ni Elder Che lumalabas na ito ay gumamit ng kung anong demonic arts upang puwersahang maiangat ang kanyang level, ngunit still ang langaw ay isa pa ring langaw. Gayunpaman dagdag niya kay Sang-hyuk ang ginawa nito ay hindi na rin masama, upang mapabagsak ng mag-isa ang lahat ng mga langaw na ito. Sumagot si Sang-hyuk na ito'y hindi niya ginawa ng mag-isa, ito ay nagawa niya sa tulong ng isang ito, nakipag-fist bump sa squirrel. Habang pinagmamasdan ni Elder Che ang dalawa, siya ay napangisi. Well, lahad niya kasabay ng pagbaling, kung wala nang iba pa sila'y bumalik na. Alright, tugon ni Sang-hyuk gayunpaman bago sila umalis, hindi raw ba't dapat na i-turn over muna nila ang mga assassin na ito sa otoridad. Sinabi ni Elder Che na sinabi na ng mga iyon na sila na ang aasikaso, kaya bakit pa sila magsasayang ng oras dito? Isang bagay naman na ipinagtaka ni Sang-hyuk, nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Nilinaw ni Elder Che na ang mga opisyal ay narito na sinabi ng mga iyon na ito'y kukunin nila. Ganito ang reaksyon ni Sang-hyuk sa kanyang narinig. Mula doon ay lumipat ang eksena sa bahay ni Elder Che. Mapapansing nakagapos na ang mga nahuling assassin, mapapansin din ang ilang mga opisyal. Nagtanong ang isang opisyal kung na-eliminate na ba ang lahat ng mga assassin na nagtatago sa village. Ang mga ito lang ba ang lahat ng mga nahuli? Oo, tugon ng isa, since karamihan sa mga assassin ay gumamit ng poison pill upang mag-commit ng suicide. Sinabi ni Sang-hyuk na ito ay ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng ganito karaming government officials na nagtipon sa isang napakaliit na village. Hasabat ni Elder Che, una mga langaw na gumugulo sa kapayapaan ng Mount Wiji, at ngayon ay mayroon na ring mga langaw ng gobyerno. Mamaster, sambit ni Sang-hyuk, ano ang pinagsasasabi nito? Papaano kung ito ay marinig ng mga iyon? Subalit sumagot lang si Elder Che na bakit naman ba siya magbibigay ng honorifics sa mga uninvited guests na nag-barge sa kanyang tahanan. Anyway, ano raw ba ang ginawa nito upang tumungo ang lahat ng mga opisyal na ito rito? Sumagot si Sang-hyuk na sa totoo lang hindi niya rin alam. Ano, tugon ni Elder Che, kung hindi nito alam sino ang nakakaalam? Teka lang, sigaw ni Sang-hyuk. Ikaw ba si Official Yonwate? Tanong ng isang opisyal sa parehong pagkakataon. Oo, tugon ni Sang-hyuk, ako nga. Subalit, ano itong official na pinagsasasabi nito? Ubo ng opisyal Yonwate, tanggapin nito ang Imperial Decree, isang bagay naman na ikinabigla ni Sang-hyuk. Agad-agad ay lumuhad, long live the Emperor, hiyaw niya, sabay himok sa kanyang master na lumuhad din since ito ay order ng Emperor. Ubo ni Elder Che, kung ito ay utos ng Emperor, wala na siyang ibang magagawa pa. Thus si Elder Che nga ay lumuhad, ngunit sambit ni Sang-hyuk sa opisyal, ngunit, ano ang ibig nitong sabihin sa sinabi nitong Imperial Decree? Sumagot ang opisyal na ang Emperor ay interesado sa martial arts nito. Ano, patanong na tugon ni Sang-hyuk, kanyang martial arts? Oo, sagot ng opisyal, ipapaliwanag niya ang detalye mamaya, kaya pakiusap sa ngayon ay sumunod na lang muna ito sa kanila. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sang-hyuk na hindi niya alam kung bakit, ngunit since ang nagpapatawag sa kanya ay ang Emperor, hindi siya maaaring tumanggi. Understood lahad niya sa opisyal, kung ganun magbabalot na muna siya ng gamit saglit. Sumagot ang opisyal na sila'y maghihintay sa labas. Mula doon ay sinundan ni Sang-hyuk si Elder Che, patawad lahad niya, subalit, sa tingin niya kailangan niya nang umalis ngayon. Alam ko, tugon ni Elder Che, kapag katawag ng Emperor wala kang ibang choice bukod sa sumunod. Master, sambit ni Sang-hyuk, hindi naman ito na-upset, hindi raw ba? Upset, patanong na tugon ni Elder Che, bakit naman daw ba siya ma-upset? Naituro niya na ang lahat ng maaari nitong matutunan, kaya oras na upang bumaba ito sa bundok. Kapag kinailangan nito ng dagdag na training maaari naman itong bumalik anumang oras. Alright, tugon ni Sang-hyuk, kung ganun siya ay bababa na sa bundok. Salamat sa lahat, Master. Ilang sandali pa sa labas ay sinabi ng opisyal na kung ito'y handa na, sila'y aalis na. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sang-hyuk na kahit na gaano niya isipin hindi niya naiintindihan kung bakit ipapatawag ng Imperial Palace ang isang tulad niya. Hindi naman ito isang cliche patungkol sa pagpapractice ng Emperor ng martial arts, hindi raw ba? Well, kung ang Emperor ay isang martial artist ay ayos lang din naman para sa kanya. Besides, siya ay curious kung anong uri ng mga malalakas na tao ang maaaring nandoon, maaari ring siya ay mas lumakas pa doon. Alright, kung ganun, oras na upang tumungo doon.